first time natin nakarating sa women's fencing, no? So I believe siguro halos lahat kami hindi kami familiar sa field. So my question is, please inform us, educate us. Meron bang heavy favorites dito or pwede sabihin na wide open battle na Sam has a legitimate chance to medal? Pakiulit po, pakiulit. Hindi kasi kami familiar. First time natin nakarating sa competition na yan. Yes. So, tanong ko, ano lang kami, paki-inform us, meron bang heavy favorite sa tournament ito or heavy favorite or pwedeng sabihin na wide open ang battle na may legitimate chance si Sam to win a medal or podium finish? Yes, parang sa ibang sports din, merong mga heavy favorite, especially yung mga defending champion. Yung number 1, yung top of the world, sila yung mga heavy favorite talaga. Kaya same lang sa ibang sports nangyayari kasi rin sa amin minsan pag sa mga competition, pabor na pabor yung tawag dun sa world champion. Diba? Nangyayari talaga. So dito, talagang ang inaasahan dito yung mga top world ranking, si keeper, yung Italian, yan mga yan na lang. Pero yung mga biglaan na lang na maganda yung gising, natatalunin sila. Pero yung dalawang countries na yan ang heavy favorite sa weapon niya. May legitimate chance? Okay. May chance daw. Yun nga, tulad na sinabi niya kanina kasi, hindi kami nagkukumpit sa hindi siya nagkukumpit sa world because nga na-injury siya. So ang talagang chance namin is makatapat yung 1 or 2. Yun po yung pinaka-mabigat na namin kasi nga galing kami sa wildcard. So mapupunta talaga kami sa pinakababa. So 1 or 2 lang ang pwede namin pagsakan po na. Opo, pero siyempre bago maglalaro muna kami round of 64 eh. Pagpasok namin, nanalo kami sa round of 64, round of 32, sila na agad yung kalaban. Pero kung nandito kami sa, for example, nasa gitna yung ranking, nasa 16 or nasa 27, 25, yan, may chance siguro yan kasi kaya. Pero itong mga to, basta yung 1 to 8 na yan, matindi po talaga kasi talagang grabe exposure po talaga. Pero dadating din tayo dyan. Ang importante rin ko, sabi ko nga lagi, one at a time, step by step. Step by step. Kung importante na buksan na yung TikTok at napatunayan na kaya natin. Parang yung mga dati na si Heidi Lee, nag-start lang siya pero nakuha niya. So ganun din to. Yun din yung susundan namin. Very Coach, Edwin from Metropoler.net. Coach, wala na bang draw of lots yan? Naka-set up na nasa siya? Yung mga ranking, gano'n na, nakalagay na. Yes. So, yung position niya, going to Paris, alam na natin kung sino kalaban niya sa early round? Hindi pa po. Yung 1 to 32, ano po yan, ito malalaman natin niya kasi sa world ranking po kinukuha. Pero yung mga galing sa Olympic qualifying sa zone, maglalaban pa sila na. Hindi na po. Direct DE na, direct eliminations na po yun. Pero hindi pa natin alam kung sino yung makakatapat natin papasok sa round of 32. Okay, so yung tanong ko Coach, physically ready si Madam, si Miss Katantan, ready siya, skills-wise, talent, nandiyan na, nakapasok pa siya na. So ang aspect of dito na pwede natin is yung mental readiness niya, no? Kasi si Hidilin, before he win the Olympics gold, ilang beses din siya nabigo, then he goes to some mental program, training, psychologically. So, ngayon po, sa team po ninyo, ano ang plano ninyo kay Sam para maging ready siya pagdating sa Olympics? Kung sino man ang makaharap niya in the first round, para hindi namin marinig yung katwiran na minalas lang sa ranking, minalas lang sa pairing. So, ano ang plano po ninyo? So ngayon, ang gagawin muna namin, of course, ibalik yung mental niya sa 100% kasi mayroon pa rin siyang because of ACL. So yun muna, kasi kailangan makabalik yung physical, yung speed niya,
Sa mga competition, nakita ko ito, hindi race pa eh. So mabagal talaga. Mabagal. Tapos, meron pa siyang, wala siyang peace of mind na baka mamaya. Ang iniisip pa rin yung... Baka bumalik, you know? Yes. Oo. So yun po ngayon, ang iilan namin, kailangan bumalik yung 100% niya na hindi niya na iniisip yung injury niya. Yes, So yun po. So in terms naman sa competition, wala kaming ano rito kasi alam talaga namin malakas yung kahit saan kami pumwesto rito, malakas yung makakalaban namin. Pero ipapakita namin na kaya natin. Yun muna. Opo. May psychologist niya po. Hi, Coach. Meron na. Good morning, I'm Joey Miller from the Star. Para kay Sam, kasi nakita natin injury mo nga. So, ilang percent ka na from 1 to 10, how would you rate your injury? Kung healed na ba o hindi pa? I think ano po, 9 out of 10 na po. And yung 10% so talaga, ano po eh, mentally po it's really hard po to recover. And kasi po syempre, ang hirap po talaga ng progress ng recovery. May only other question yung what would it take to win a gold in the Olympics for you? Kung ano yung dapat mong gawin, not just to win a medal, but to win a gold in the Olympics. Syempre po, like I always do po in the past, talaga pong itatry po namin yung very best po namin to prepare po for this tournament. And we're not just gonna work on po technical skills po sa fencing. And syempre gusto po namin ma-maintain yung consistency po sa strength and conditioning. And of course po, the mental toughness po that I'm gonna need po in that tournament. Coach, isa pa, Coach. So yung sa round na yan, whatever lang, kunyari, first match pa lang ni Sam, medyo inalat na. Wala na? Or babagsak pa siya sa ano? Yes, isang game lang to, direct elimination, 15 points. So pag natalo tayo dito, wala na. Pero pag nananalo, tuloy-tuloy yun hanggang makarating tayo. Makaakyat. Good morning. Sam, congrats pala. Mark Montero po. Kita naman namin na impulse of the dramatic win para mabalis yung ticket mo para sa Paris. Siguro can you walk us through na lang sa naging mental state mo nung down ka sa laban against your rival. Paano mo na-overcome? So actually po, weeks po before the tournament, I was very stressed po talaga and pressured po na before po competing sa Olympic qualifying. Kasi nga po, ano eh, hindi ko rin po inakala na kaya ko po makaabot. But when I arrived po in the tournament at the venue po talaga, na-feel ko po how blessed I am to be able po to make it in that tournament. And the whole tournament, for some reason po, I was just enjoying the whole competition and I had less pressure po kasi nga po I came from the injury and I think that really helped me a lot kasi nga po na-miss ko po ng sobra yung fencing. And ngayon po, feel ko po parang nag-start lang po ulit ako and every time po na magko-compete ako, every time na nasa strip ako, I'm very excited. And of course po, walking po sa final match ko po against the girl from Kazakhstan, grabe po, sobrang bias po kasi talaga ng referee. So the whole bout po was very, frustrating po talaga siya. So I tried po as much as possible po to focus and believe po na kung para sa akin po talaga. And tanggapin po na kapag natalo ako in that tournament, it means po other people are deserving kasi hindi lang naman po ako yung nagtatrabaho. Lahat po ng mga atleta po from each country ay binibigay po nila yung best nila to get that gold medal po and that ticket po to Paris.